Ako po, si kapatid na Lourdes Santa Maria Pernico. Hipag po akong dati, si kapatid natin. Ang naging asawa ko po, yung pangatlo, buhat sa panganay, na kanyang kapatid. Opo, magmula po sa pagkabata niya. Ako po ang nagpapaligo sa kanya ng bata siya. Inihahatid ko po siya sa eskwela at sinusundo po sa eskwela. Ako din po ang nag-aalaga sa kanila. Yun po ang relasyon ko sa kanila. Bago po kayo nakakasama, ano po ang inyong dati? Ang dati ko pong relihiyon, ang Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan na pinamumunuan po ni kapatid na Nicolas Antiporda. Kasi po, itong asawa ko po, nabautismuhan doon, itong bagong itong asawa ko ngayon, si kapatid na Gerardo Pernito. Nabautismuhan po siya dyan. Ayun po ang pasimula ng pagbabalik naman. Yung kayo po dati naalim sa suhay, di po ba? Opo. Tapos nasama po kayo sa samahan ni Brad Eli Soriano. Opo. Ano po inyong paniniwala noon kaya kayo sumama sa grupo po ni Mr. Soriano? Ang paniniwala ko po noon, totoo ang kanilang relihiyon at nandoon po ang Espiritu ng Diyos. Ilang taon po kayo sa samahan ni Brad Eli? 19 na taon po. Sa samahan po niya. Pero po, magmula po sa panahon ni kapatid na Perez, hanggang sa panahon po ngayon, 51 anyos na po ako sa iglesia. 51 anyos po kayo sa ang dating daan? No. O sa samahan po ni Ginoong Perez? Sa panahon po, magkasama po, kombinasyon po. Mula po sa samahan ni Mr. Perez hanggang sa samahan po ni Mr. Soriano, 51 years po kayo doon. Opo, 51. Yung pong, meron po ba kayong mga anak sa inyong unang asawa? Opo. Ilan po sila? 7. Lahat po sila ay anong relihiyon po nila ngayon? Kay Brad Eli po. Nasa ang dating daan po. Opo, lahat po sila kay Brad Eli. Meron po kayong mga apo? Opo. Ano po ang relihiyon po nila ngayon? Kay Brad Eli din po. Opo. Ano po ang naging turning point para kayo po ay manlamig, mawala ang inyong paniniwala kay Mr. Eli Soriano? Naramdaman ko po na nawala na po ang espiritu. At nakita ko po ang kanyang aral na mali-mali. Nang mapakinggan ko po diyon sa Net 25 ang mga aral, doon po nadilat ang mata ko. Mali-mali na pala ang kanyang itinuturo. Kaya po pala naramdaman ko, wala na po ang espiritu. Ang sabi po niya nung una, ang Diyos, sabi niya, may puwet. Pagkatapos sinabi po niya, hindi ko mo ang Diyos may luklukan sa langit. Ang Diyos ay may puwet na. Alin po doon ang tama? Tapos, sabi po niya, hindi dapat napabigatan ang mga kaanib sa paghingi ng mga tulong. Pero hindi po yun ang ginagawa niya. Ang nakikita ko po, nalulumpo ang mga kapatid. Baka sabihin po ng neutral ay nag-aakusa po kayo o kaya may sama kayo ng loob, kaya nasasabi niyo. Hindi po. Umalis po ako sa samahan niya. Wala po akong sama ng loob. Wala naman po siyang ginawa sa aking masama. Hindi po niya ako pinakisamahan ng masama. Mabait po siya sa akin, sa kanya. Lahat ng anak ko, mahal niya. Nasa kanya pong poder lahat ng anak ko. Kaya lang po, mahalaga sa akin ang kaluluwa ko. Ang kaligtasan po ng aking kaluluwa, hindi ko kayang bayaran. Hindi ko mo po mabait siya sa akin. Magpipirmi na ako sa kanya. Na pagdating po ng wakas, ang kaluluwa ko naman maiimpyerno.
Hindi po niya kayang iligtas ang kaluluwa ko eh. Ako lang po sa sarili ko makagagawa nun. Sa paanong paraan ko po magagawa? Hanapin ko po ang katotohanan. Alam nyo ba, nang ako po pumasok dito, pagtapak na pagtapak ko po dito, naramdaman ko po kaagad ang Espiritu ng Diyos. Nang una pong sumamba ko, naramdaman ko po, ako'y naluha. Nagpasalamat ako sa Diyos. Kaunting nalalabi ng aking buhay. Meron pa akong pag-asa. Aanhin ko po ang mga kabutihan na ipinakikita niya sa akin kung mapapahamak naman po ang aking kaluluwa. Hindi po ako umalis sa kanya na may galit at may sama ng loob. Kung hindi po ang pagkawala ng magagandang aral, hindi na po siya nagsasalita ng magandang aral. Sasabihin niya ngayon, iba. Sasabihin sa susunod na araw, iba. Talaga naman pong wala ng Espiritu sa kanya eh. Katunayan, yung pong mga manggagawa, inalisan niya ng karapatan na magsalita. Puro tape na. Ano po ang trabaho ng mga manggagawa? Magtinda ng pandesal? Magtinda ng tilapia? Mag-construction? Maglinis ng buong convention? At saka napakagulo po. Bawal po sa amin ang makipagrelasyon sa mga kandidato. Pagkatapos ngayon po, araw ng pasalamat, pagsasalitain niya yung mga kandidato, araw po yun ang pagsamba namin sa Diyos. Magsasalita yung mga kung sino-sinong tao doon. Kaya po ako nag-isip, ito ba ang kaligtasan ng aking kaluluwa? Bakit ganun? Sabi niya, hindi po dapat na makihalubilo ang mga ngaral ng Diyos sa mga politiko. Bakit siya kumandidato? Anong layon niya? Katunayan po nun, lahat po ng manggagawa, pinagpalista po niya sa Pampanga na nagkaroon tuloy kami ng kaso. Yung mga flying voters. Sila po, hindi kami, dahil kami talagang doon po nakatira. Brad Eli, paano kung ang pamangkin mo si Daniel, ang mag-asawa? Ano po ang sabi niya? Wala nang tanong-tanong. Titiwalag ko siya. Hindi ko ipapahamak ang buong kongregasyon dahilan lang sa kanya. Nagawa po ba niya? Hindi eh. Siya pa po ang nagkasal, ang natison. Noon, manggagawa po, nagliligawan pa lang, sinususpindi na. Ano ang pinalabas niya? Pwede nang mag-asawa. Nakita ko po yun. Marami pa po akong nakita. Hindi ko na mabata ng dibdib ko. Talaga pong plinano naming mag-asawa na umalis. Isang pangyayari lang po na hindi sinasadya. Tsaka po ang kapatid na Jerry. Na nag-aabang po ng sasakyan ang kapatid na Jerry. Nagkausap silang dalawa. Pinagtiyagaan po ni kapatid na Paul. Umaga, gabi, pinaaalalahanan kami. Hanggang sa panay po ang pakikinig ko diyan. Kaming mag-asawa po. March lang po kami nakinig. March lang. Saan po kayo Pero nakinig? sa amin po, Opo, anong programa po yung inyong pinakinggan? Net 25. Po namin yan. Palihim pa po yan, patago pa kung aming pakinggan. Nalulungkot po ako. Nalulungkot po ako. Kasi nasasabi ko, wala ng pag-asa ang aming mga kaluluwa. Isipin po ninyo, ang dami-dami namin. Umaasa kami ng kaligtasan. Hindi lang po yun yung mga anak ko. Naging problema ko po ngayon kung paano ko aalisin ang mga anak ko. Kasi kami po ang naging daan para sila makarating doon. Meron pong
Mali po yun. Unang-una po, kusang loob kaming pumunta dito. Kusang loob. Umalis po kami sa amin, hindi namin alam kung saan patutungo. Pumunta kami dito. Para po magpapatunay, hindi kami binayaran. Salita ngayon, dahil naaawa po ako doon sa aming mga kapatid. Gusto ko po dumilat ang kanilang mga mata, makita nila. Baka sakali po ang pagsasalita ko, makadilat sa kanilang mga mata at madilat ang kanilang mga puso. Hindi totoo ang sinasabi nilang malulupit sila. Hindi rin totoo na sila ay mga mamamatay tao. Ang nakita ko po na malaking pagkakaiba, mula pa lang po sa pagpasok, sa gate pa lang, nakita ko na po ang kaayusan. Ang karapatan nila na sila talaga ang mamuno, sila talaga ang maghain ng tunay na aral kasi natutupad sa kanila yung kaayusan, yung kagandahang loob nakita ko sa kanila. Maayos na maayos. Ang pagsamba nila, solemn. Pag umaawit na, madarama mo ang kanilang pag-awit, tutulo ang luha mo. Pag sila'y nanalangin, hindi sila nananalangin ng panalangin na pagkahaba-habang sasakit ang tuhod mo. Hindi nila ugali ang magkunwari. Yan sinasabi ko hindi dahil sinasabi nilang sabihin ko sa inyo, yun at talaga ang nadama ng aking puso. Ang masasabi ko po, sa pagsamba sa dating daan, bukod po sa magulo, punong-puno po ng intriga. Pag ang isang kapatid gusto nilang atakihin, kung kailan po oras ng pasalamat, oras ng pagsamba, mas mahaba pa po yung atake nila doon sa kapatid. At hindi po nangingimi, buksan ang bibig ng masasamang salita. Nakabawal-bawalan ng Diyos. Hindi dapat lumabas sa bibig natin ang dalawang uri ng salita. Salitang panlalait sa kapwa at saka salitang pagpuri sa Diyos. Pero ang nangyayari po sa apalit, mas mahaba pa po ang paglait nila sa kapwa na ang ginagawa naman po ng mga kapatid, pinapalakpakan. Pinapalakpakan nila ang kasamaan na ito, na talaga pong mararamdaman ninyo sa puso nyo na kayo'y maiinis. Ang paglait, mga anak, idilat ninyo ang inyong mga damdamin at ang inyong mga mata. Patawarin nyo kami kung kami ang naging daan upang mailigaw kayo. Hindi sapat ang kaginhawahan na tinatamasa ninyo sa piling ng inyong angkel. Ang mahalaga, mga anak, yung buhay na walang hanggan. Merong buhay na walang hanggan. Kailangan natin yun eh. Kasi papanaw tayo dito. Mga kapatid ko, ang tagal natin nagbata. Marami sa atin namatay na. Iilan na lang tayo. May panahon pa, mga kapatid ko. Habang may panahon, ayusin natin ang ating mga buhay. Iligtas natin ang ating sarili. Hindi tayo pwedeng iligtas ng kahit sino. Tayo ang gagawa ng ating kaligtasan. Maawa kayo sa inyong sarili. Hindi na totoo ang iglesia na pinamumunuan ni kapatid na Eli. Ako, awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, marahil dito na magwawakas ang aking buhay. Naramdaman ko ang espiritu dito. Pagtapak na pagtapak ko sa pintuan, nakaramdam ako ng ginhawa. Parang may nakalag sa aking liig. Parang may tali na nawala sa akin. At ang taling yun, ang tali ng mga pagkakamali